sa inyo para patayin ako. Amo ko, pinapapatay ka niya dahil pinatay mo ang anak niya! Sino ang amo mo? Sino? Sa mansyon ng mga kabalyero, masinsinang nag-uusap si Senyora Bitina at Senyor Facundo tungkol sa brutal na pagpatalang apo na si Pablo. Napatanong tuloy si Senyor Facundo kung nabanggit ba sa kanya si Pablo bago ito mamatay, kung sino ang kanyang nakalaban sa mga huling araw na nabubuhay pa si Pablo. Sumagot naman si Senyora Bitina na nabanggit di umano ni Pablo na dahil sa isang babae nabugbog siya at ang babae na tinutukoy ni Pablo ay si Bubbles dahil daw ito sa waiter ng bar na kanyang napuntahan, habang nababahala naman si Bubbles dahil sa sinabi ni Tanggol na siya ang pumaslang kay Pablo dahil nakilala na daw siya sa pamilya ni Pablo na sina Senyor Facundo at Senyora Bitina. Nangako naman si Tanggol na kahit anong mangyari ay di niya pababayaan si Bubbles at kanyang ibubuhis ang kanyang buhay. Sa pag-uwi naman ni Rigor sa kanilang pamamahay, ikinatuwa ni Rigor ang regalo ni David. Nagpaalam naman si Rigor na nakangiti na siya ay magbibihis daw muna para makakain na, habang sa kanyang pagpasok ay nando naman si Lina at galit kay Rigor dahil nakadama daw siya ng matinding selos sa inaugurasyon. Ngunit sinabi ni Rigor na si Marites ang kanyang asawa. Ang away ng dalawa ay dinig na dinig sa labas, kaya tuloy na bubwisit si Marites. Sa puntong yon, tuluyan na ngang napikon si Rigor at sinumbatan si Lina na hindi ito ang kanyang asawa at ilugar daw ang kanyang pagsisilos. Humagulhol na lang si Lina dahil sa sinabi ni Rigor at hindi niya matanggap na mas pinili ni Rigor ang kanyang asawa. Sa paglabas naman ni Rigor ay mainit ang kanyang ulo. Sa halip na kumain ay dumiritso ito sa labas para magpahangin. Sinunda naman siya ni David at dito'y sinabi ni Rigor na siya ay nagkamali sa kanyang desisyon. Gabi na nang dumating si Imong sa bahay nila Jilly at gulat na gulat sila sa pagdating ni Imong dahil natataranta ito, kaya binanggit ni Imong na may dalawang lalaki na nakasunod sa kanya na nagpapanggap na pulis. Ngunit nang hanapan daw niya ng tsapa ay wala itong may pakita, kaya nagdududa tuloy si Imong na baka daw ang mga lalaking yon ay tauhan ni Pablo. Galit naman si Bubbles at kinuha ang kutsilyo at nagpasama kay Imong dahil hahanapin daw nila ang taong sumusunod kay Imong. Si Diego at Paquito naman ay agad na tumawag kay Olga at ipinaalam na kanila nang nasundan si Imong, ngunit nawala daw ito sa kanilang paningin, kaya ipinasuyod ni Olga ang bawat iskinita sa lugar. Wala silang kaalam-alam na kumilos na sina Imong at Bubbles para sila din ay harapin. Tiyempo naman na dumating si Tanggol sa bahay nila ni Jilly at dito ikinwento nga nila kay Tanggol ang nangyari na nasundan si Imong ng mga lalaki, kaya wala nang sinayang na panahon si Tanggol. Kumilos kaagad siya at sinundan sila Bubbles at sa ilang saglit ay nakaharap na nga ni Tanggol ang dalawang lalaki na tauhan ni Olga na si Diego at Paquito. Nagtinginan pa sila at napatras ng kunti si Tanggol nang bigla siyang pagbabarilin ng dalawa. Binunot kaagad ni Tanggol ang baril na pinahiram sa kanya ni Supremo at kumanti ng putok si Tanggol. Sa panahong yon ay narinig nila ni Bubbles ang putukan. Agad naman silang nagtungo. Sa kasagsagan ng barilan ay tumawag uli si Paquito kay Olga at pinaalam na kanila nang nasalubong si Tanggol, kaya ipinagutos ni Olga na alam na nila ang kanilang gagawin. Naghiwalay ng direksyon si Diego at Paquito para mapatay si Tanggol. Hindi nila alam na nag-aabang na si Tanggol at dito na nakakita si Tanggol ng pagkakataon para makaharap ng malapitan ang isa sa kanila at nangyari na nga ang matinding suntukan. Makailang bisis na tinamaan si Tanggol, ngunit agad siyang nakabawi at nabaril ni Tanggol ang mukha ni Diego at sinipa niya ito at natusok sa bakal si Diego na dahilan ng kanyang pagkamatay. Habang si Paquito naman ay hinabol si Tanggol at di niya alam na inaabangan na siya ni Tanggol sa isang iskinita at sinipa niya ng malakas si Paquito, kaya natumba ito. Dito na sumuko kay Tanggol si Paquito dahil tinutukan naman siya ng baril ni Tanggol at pinaamin kung sino ang nag-utos sa kanila. Sa takot naman ni Paquito ay napilitan siyang umamin na si Olga ang nag-utos sa kanila dahil daw may personal na galit si Olga sa kanya dahil sa pagpatay ni Tanggol sa kanyang anak na si Greg at naghihiganti lang daw ito kay Tanggol. Dagdag pa ni Paquito, nakangiting sinabi na kung tutuusin ay matagal na itong nakaganti kay Tanggol dahil napatay niya na si Mukang, ang babaeng pinakamamahal ni Tanggol, kaya malaki ang gulat ni Tanggol
nang marinig ang sinabi ni Paquito dahil sa kanyang pag-aakala na si Ramon ang pumatay kay Mukang hanggang nagkaroon ng pagkakataon si Paquito na sipain ang kamay ni Tanggol at humiwalay ang baril sa kanyang kamay at naagaw ito ni Paquito nang tinutok niya na ito kay Tanggol at akmang babarilin. Simpo naman ang pagdating ni Bubbles at sinagsak niya ito ng kutsilyo sa likod at nabawi ni Tanggol ang baril at pinagbabaril si Paquito. Natataranta naman si Imong at kanilang itinapon sa ilog ang bangkay ni Paquito bago pa man may makakita sa kanila na ibang tao. Ang tanong, paano namatay si Paquito? Sa baril o sa saksak? Mag-comment lang sa gustong sumagot. Yan ang ganap sa ating serye sa episode na ito. Malapit na nga kaya ang katapusan ni Bubbles. Ngayong nakilala na siya ng mga kabalyero at siya ang ugat sa pagkamatay ni Pablo. Kung bago ka pa lang sa ating channel, mag-subscribe ka at papindot ng notification bell upang sa ganun ay manotify ka sa mga bago nating video. Maraming salamat po.